O yan ang ating tatalakayin at alam natin napakahalaga nito para Opo. pag-usapan natin kasi una, merong confusion of authority in Christian life. Hindi lang sa Adventist, even among Protestant and Roman Catholic. Pag sinabing confusion over authority, sino ba talaga ang may final say? Sino ba talaga ang ating susundin? Tradition, church, council, propeta, na inspired din, o Bible lang? Yan, yung ating tatalakayin. Pangalawa, bakit napakahalaga nitong paksang ito? Sapagkat yung term na sola scriptura ay isa sa pinaka-abused words na ginagamit ng maraming tao. No? Kaya misuse of sola scriptura, lalo na by SDAs and other group. Maraming nag-claim sola scriptura kami, pero by practice, in practice, hindi naman sila sola scriptura. Sinasabi lang nila na sola scriptura para pakinggan sila at paniwalaan. At pangatlo, bakit napakahalaga ng paksa na ito ngayong gabi? Sapagkat it will call to return to the true biblical authority. Ito'y panawagan sa mga kapatid natin, mga Christians, hindi lang sa Seventh-day Adventist, na malaman nila kung ano talaga ang authority. Ano talaga yung authority na dapat nilang sundin, dapat nilang pakinggan, dapat mag-interpret sa kanilang doctrine at turo, at ito lamang ang authority at sufficient authority. Yan ang sinasabi Tama. natin, mga protestante. However, yun nga, it's interesting. I'm curious in the next years to come with this new presidency, si President Collor nga yung sa SDA, no? Na ano kaya ang apply nila? And will the Adventist Church evolve into a church viewed by evangelicals not as a cult, but rather as also evangelical who just keeps or just happen to keep the 7-day Sabbath? So Nga, tonight, we will that's true. put some clarity doon sa definition Yes, and going back talaga doon sa fundamental belief ng mga yes. Adventists with regards to the definition of sola scriptura. And Amen. So, dito tayo sa number 1. Let's talk about its definitions of each, no? Tsaka yung distinction. Ano ba yung ibig sabihin nitong apat na definition natin na tungkol dito sa apat na 'to? At anong pagkakaiba-iba nila, no? So, una yung sola scriptura, to summarize it, ang paniwala ng sola scriptura, ang position niya is scripture alone is infallible. Ibig sabihin, Bible lang ang hindi nagkakamali. Yung ibang kinikilalang authority, nagkakamali. Pangalawa, solo scriptura. Maraming nalilito dito eh. Maraming hindi alam, kala nila sola scriptura sila, yung pala solo scriptura. Ang sola scriptura naman, in a sense, ito yung nagsasabi na me and my Bible alone sapat na. Kumbaga, sinasabi nila, ako nagbabasa na ako ng Bible, ang Diyos nagsasalita sa akin. Kung ano yung sinasabi ng Diyos, yun ang aking paniniwalaan. I don't need to hear any from the church council, church history. Okay na yan. Yan. So, ito naman po, yung pangatlo, yung total scriptura to, walang L, nagkamali lang ng type. Total scriptura, Latin kasi total, doon galing salitang English na total. Total scriptura. Sa ang stand, ang position naman ng total scriptura, all scripture is authoritative, both Old and New Testament, no? Yung iba kasi ini-emphasize lang New Testament. They forgot about the value and significance of the Old Testament. So itong advantage ng total scriptura. All scripture are authoritative, but context matters. Kaya merong karugtong na context matter. Mamaya malalaman natin kasi total scriptura is also abused. Hindi naman masama itong total scriptura, kaya lang may abuse na nangyayari kapag hindi natin binantayan ang context. And number 4, lastly, yung prima scriptura. Ano naman ibig sabihin ng prima scriptura? Ang paniwala at exposition ng prima scriptura, scripture is primary, but tradition or experience also guides. So, ang pagkakaiba ng prima scriptura sa the rest ay ang prima scriptura, primary, pinakamataas. Pero may secondary. Pag sinabing primary, hindi siya alone, meron susunod.
na secondary authority. Yun nga, scripture is primary lang, hindi sa solo, hindi sa sola. But tradition and experience also guides like mga church councils at mga sulat ng mga church fathers. So parang may equality between the scripture. Mm. It so happened that Mm. primary lang ang scripture. So yan po. Oh. So kung ating further i-define ito, Brother Toto, if we will explain it further para maintindihan natin lalo. So the Escritura, ang stand ng sola Escritura, ito ang ating pananaw bilang mga Protestant at mga Evangelical. We believe that the Bible is the final and sufficient authority. Napakalaga, Brother Toto, nung salitang sufficient. Kasi pagka sinabi mo lang Bible is final authority, pero walang sufficiency, parang may kulang pa eh. Kaya ang iba, nagdadagdag ng authority. At number two, sa sola Escritura, other authorities are tested by Scripture. Ano ibig sabihin itong other authorities? Kasi po, explain natin maigi, Brother Toto. Itong sola Escritura is a Latin term, no? Meaning, Scripture alone. Yun ang kahulugan ng sola Escritura. Scripture alone. Tinuturo nito na ang Bible ang tanging hindi nagkakamali at final authority patungkol sa faith and practice. Ulitin ko, ang stand ng sola Escritura na siyang pinaniniwalaan ng mga Christians at ng pinaninindigan ng mga Protestants throughout history from the Reformation, they believe that the Bible or the Scripture alone is the only infallible and the final authority for faith and practice. Kasi naniniwala tayo, Brother Toto, na may kabuluhan naman yung ibang mga nagpapakilalang authorities like church traditions, no? Church councils, yung mga sulat ng mga church fathers, pati yung mga experiences, yung tinatawag na analogy of the church or community. Pero ito, bagaman kinikilala ng sola Scriptura, reliable din ang itong mga authority nito. Pero wala dito sa church tradition, church council, church father, wala sa kanila ang equal sa scripture. No? Kung meron man tayong ginagamit na references to witness kung anong sinasabi ng scripture like church history, church tradition, council, church council, or kaya ay mga church fathers, ginagamit nila natin sila as secondary, subordinate, sabi nga, subordinate. No? We need to also to test what they say compared to the scripture. Scripture pa rin ang masusunod. Though we consider this other reference at authoritative din in a sense. Although they are relative, hindi absolute. Ang absolute is scripture. No? Kasi wala sa mga ito, church councils, church tradition, church father, wala dyan ang inspired ng Holy Spirit. Ilang pinagkaiba natin, Father Toto, sa Roman Catholic Church. No? Kasi sa Right. Roman Catholic Okay. Church, meron silang dalawang views sa scripture. Sabi nila, tradition, sabi nila, isa lang ang Word of God, isa lang. Pero may dalawang channel. Ang dalawang channel ng Word of God, sabi ng Roman Catholic Church, is the scriptures and tradition. Yung tradition, they considered it as scripture, but hindi siya written, oral. At para sa Okay. kanila, authoritative din ito. Equal authority with scripture. Yung yung isa pa hong narinig ko, ewan ko lang kung kasali siya, yung nuda scriptura, which means bare scripture, may characteristic siya na nire-reject niya yung mga creeds, confessions, historical theology, and yun nga, as not having binding authority. And then it tends to be towards individual interpretation without Parang solo regards scriptura siya. for parang ganun eh. So with regards to this, parang hindi siya sola scriptura in a Solo. way kasi bare scripture, pero yung authority niya, well, although scripture alone siya, no? Pero ito, ini-exclude niya pa yung mga creeds. They don't, yung Nuda Yes, Scriptura yes. does not believe in creeds, no? Now, meron pa ngang isa, Pastor, na siguro minor lang ito na Go ahead. Maganda yan. yung
yung ano, yung they only believe in yun nga what Jesus said daw. So limited lang sila. And 'pag hindi daw sinabi ni Jesus, hindi daw siya doctrinal or So, hindi nila parang nire-regards as yun nga biblical. parang Kasi sabi pagka nila mga hindi kasi apostol na sinabi ni nagsabi, Jesus Christ. Ayun. oo, So that's also delikado one rin 'yun. kasi nga siyempre kung titignan natin ang Bible as a whole, the Old Testament and the New Testament, napaka supernaturally cross-reference siya. Kaya nga, I think I Mm, mentioned it the last mm. time, na there are more than 69,000, yun nga, cross-referencing for a certain book and talagang aligned. Now, in today's, yun nga, mga commentaries at saka yun nga, mga sinusulat ng tao mismo. Kaya nasabi ko ngang supernaturally cross-reference ng Bible kasi nga, dun nga sa mga textbooks ngayon pag kin-cross-reference mo yung different subjects, hindi sila nagtutugma. Oo nga, Kasi iba oo. ang kanilang sinasabi Yeah. pero the same topic at saka there actually many authors but not as many as the Bible. Pero ito tignan mo in a span of 2,000 years, di ba? Or more than Yes. 1,500 years na sinulat with more than 40 about 40 plus authors ang involved. Pero mag-aano ka no, magtataka ka paano nagkaroon ng 69,000 cross-referencing and accurately. It actually Oo nga, jive. oo nga, And oo. kaya nga supernatural ang Bible. Ang problema lang when yun nga when yung human definition na sasabihin natin hindi I like yung words sa sinabi niyo yung abuse may na Yeah, abuse na yung abuse. paggamit Tama, nung definition kasi nga tama. pagka ginawa mo tong halo-halo ang paniwala na yun nga sa defining what is sola scriptura, solo scriptura, tota scriptura, etc. So, ang nangyayari tuloy is nagiging convenient to form a human doctrine, hindi na siya supernatural kasi Yeah, nga kung nagkakaroon na ng halo-halo. Pero yeah, that's true. let's see now kung mag-a-agree yung mga nakikinig dito sa ipe-present ninyo. And does it make any sense? Kasi maraming, dapat talaga, part of wisdom that comes from heaven is yun yung common sense na, Amen, tama na po, binigay ng Diyos sa atin. And tama po. let's see tonight kung if it jives with By yun the nga, those who glory are of God. listening. And Oo. let's see if yun nga, people will have their own comments and contributions para Yes, matuto they rin are tayong free. lahat. Yes, yes. Thank you, Brother Toto. You are free to comment, ha? You can even call if you like. At bibigay ko po ang ating link, mga kapatid. Okay, so, yun nga po, sola scriptura, like we said, the Bible is a final and sufficient authority. And number two, other authorities are tested by scripture. Hindi naman yan nire-reject ang church councils, church tradition, um, church fathers, pero tinitest muna niya kung ano yung sinasabi ng mga other authorities na ito. Kasi nga, they are not infallible. May mali sila. Nagkakamali sila. Ano po? Kaya po, dito naman tayo sa solo scriptura. Ang solo scriptura, iba naman sa sola. Medyo nahawig lang kasi naiba lang A tsaka O. Ano naman tong solo scriptura? Maraming hindi pamilyar dito. Ang solo scriptura naman, hindi siya tulad ng sola scriptura. Kasi nire-reject ng solo scriptura, yung mga believers ng solo scriptura, yung mga creeds ng Christianity, they reject the church confessions, church history. Kaya dahil doon ay nauuwi kung minsan na magtatayo siya ng sarili niyang religion. No? Naglalid kasi itong sola scriptura sa tinatawag na individualistic interpretation. No? So, itong delikado dito sa sola scriptura. Sasabihin ng iba, hindi ko na kailangan ng mag-aral ng church history. Hindi ko na kailangan ng mga council na mga sinasabi ng councils na yan. Basta, susundin ko lang ang Bible. Yon ang ginagawa at pananaligan ng sola scriptura.
And sa akin pong pagmamasid, mga kaibigan, sa social media, sa mga debate, naman nagsasabing mga debater ng iba't ibang mga denomination, halos lahat napansin ko, although they claiming that they stand for the sola scriptura, ang talagang stand nila ay solo scriptura, no? Like yung ating definition kanina, pag sinabing sola scriptura, ang authority siya lang na bumabasa ng Bible, tsaka Bible lang niya. Wala siyang pake sa sinasabi ng history. Wala siyang pake sa napaniwalaan at naging interpretations ng mga Christian throughout the century, from the first century up to our time. Wala siyang pake ron. Basta siya, naniniwala siya na he is reading his Bible and he will understand at kung anong kanyang conclusion niya na. Kung ayaw paniwalaan, bahala ka. Kung ayaw niyong tanggapin yung kanyang sinasabi, mali kayo. Siya lang tama. Pero yun nga, ang tawag po dito, individualistic interpretation na scripture. Ang nangyayari, yung mga tao na naniniwala at panindigan ay sola scriptura, ang kanilang paniwalang yon ay sila na mismo na bumabasa ng kanilang Biblia ang nagiging final authority at nag-i-interpret ito. Kasi wala siyang pake kung ano na ang naging paliwanag ng mga Christians throughout century. Para bang nagsimula lang Christianity sa kanya. Kaya yan ang nagiging problema even within the Protestantism. Kaya iba-iba. Nagkaroon iba't ibang interpretation. Kanya-kanyang interpretation. Mga denominations. No? For example, napansin ba ninyo, marami na mga nabalita na throughout history na mga tao na nakabasa lang ng Bible, kinausap daw siya ni Jesus, o kaya nakinausap siya ng anghel, at sinabi daw sa kanya na si Jesus ay darating sa taon na ganito o ganyan, ganito ang date, ganito ang month, ganito ang day. Dahil yung sinabi sa kanya ng Bible. Yan po ang dahilan bakit may mga ganong turo. No? Yung iba, nire-reject, walang Trinity sa Bible. Hindi mababasa ang Trinity sa Bible. Wala kang mababasa ang word for word na Trinity sa Bible. Kaya kung paniwala ko, si Kristo ay tao lang. Kaya ganyan sila eh. Marami rin akong kakilalang ganyan eh. Umalis sa Adventist, naging Arianism. No? Hindi na naniniwala sa Trinity. No? Ganyan ang mga early Adventists actually. So, yan ang problema ng solo scriptura. At sa point of view naman ng mga kaibigan natin, mga Catholic, ang ibang mga Catholic apologists, defenders, ay nami-misinterpret nila ang ilang mga Protestant pagka nag-represent sila about the authority of Bible. No, sinasabi ng mga narinig ko, mga Catholic apologists, sinasabi nila, ay, kayo naman mga Protestant, sola scriptura, Bible lang, lahat ng kaalaman nandiyan na sa Bible. Paano kung tanungin ko sa iyo, nandiyan din ba sa Bible kung paano nabuo yung Bible, paano naging 66 books? Wala. So hindi totoo ang solo scriptura, di ba? Pero mali yung kanilang understanding, no? Hindi ko sinasabing lahat kasi maraming Katoliko naman na maalam at smart at talagang objective mag-aral ng scripture, ng history. Kaya lang karamihan ang napansin ko nga, maraming understanding sa aming mga Protestant na sola scriptura ay parang ang nangyayari, napagbibintangan kami na sola scriptura kasi hindi daw namin kinikilala ang mga church councils, hindi daw namin kinikilala ang church fathers, Bible lang kami, kaya pag tinanong kami na hindi namin masasagot, sino nagbuo ng Bible? Paano naging 66 books yan? Wala nga naman sa Bible doon. Ang may problema na doon sa challenge na yun, ay yung mga nangahawakan sa solo scriptura. Kasi nga, they reject creeds, they reject confessions, they reject church history. But ang sola scriptura, we believe in this church council, we believe in church creed, we believe in church fathers, church history. Ginagamit naming referensya to back up as a secondary evidence kung anong sinasabi ng final authority ng scriptures. No? Yan ang problema ng sola scriptura. Kaya marami akong kilala mga pastor na ganyan, nangangaral sa Facebook.
Ako'y Bible lang, dapat ano lang ang Bible, ang sinasabi lang ng Bible. Naku po, sola Escritura po 'yan mga kapatid, hindi sola Escritura ang inyong paninindigan. Sana maintindihan niyo 'to. Ang pangatlo po ay tinatawag nating tota Escritura. Ano po naman ang ibig sabihin at paano natin uunawain itong nanghahawakan sa tota Escritura? Para sa kanila, sabi dito, ang tota Escritura ay sa kanila ang the whole Bible is authoritative. Yun ang maganda, yun sinasabi ko advantage at maganda sa tota Escritura. They believe that the Bible, both Old and New Testament, are inspired and authoritative. Yan. Okay? So, para sa tota Escritura, they must read through the Christ-centered New Covenant lens. Ito naman ang paalala. Ito naman ang paalala doon sa mga tao na they hold to the tota Escritura. Kasi nga sabi ko, wala namang masama. Ako in a sense, hold to the tota Escritura. Pero I have to understand the context and must also read, especially the Old Testament, in a Christ-centered New Covenant lens. Ano ibig sabihin nito mga kaibigan? Yung mga taong naghahawakan sa tota Escritura, yes, maganda yan. You believe in both the Old and New Testament. Katulad sa mga Seventh-day Adventists, may pagka-tota Escritura ang Seventh-day Adventists, no? Bakit? Kasi they use the Old Testament as a basis for their doctrine, di ba? Especially the Sabbath, the Ten Commandments, bawal na pagkain, which is usual. Normally, hindi mo mababasa na inutos na sa New Testament. So, hindi ko mo tinatanggap ng isang Seventh-day Adventist na ang Old Testament ay authoritative din, the same and equal in authority with the New Testament. Kukuha ka na kaagad ng doktrina mo ron. At i-insist mo, eto, sa Old Testament, may pagkakaiba yung malinis at maraming hayop na hindi dapat kainin. Yeah, you apply tota Escritura, pero merong laging paalala doon sa mga laging nanghahawakan sa tota Escritura at hindi naunawaan ang danger ng tota Escritura. Ang danger nga ay yung aalisin mo siya sa context at hindi mo siya babasahin to the New Covenant lens or understanding. Natutunan ko po sa pag-aaral ng theology na pagka ikaw pala naniniwala na ang both the Scripture 66 books of the Bible or the New Testament ay inspired word of God, hindi nagkakamali. Yes, you can use the Old Testament. Pero kailangan, dahil may New Testament na, you have to study it in the light of the New Covenant or New Testament. Kasi nga, remember, the Old Testament was built under the principle of shadows. Most of them are based on types and allegory, illustration. And then pagdating ng New Testament, nandito na ang revelation. Nireveal na yung kahulugan ng mga shadows sa Old Testament. Kaya lagi namin sinasabi dito sa podcast na yung Old Covenant na Sabbath sa Old Testament, yung dietary laws, yes, tama, Diyos ang nagbigay nun. No? Pero ngayon sa New Testament na tayo, kailangan, for example, Ten Commandments. Pag ang Ten Commandments, in-apply mo siya as is sa New Covenant o sa New Testament, you have to keep all the 613 laws. No? Pero kung gusto mo, halimbawa, yung Fourth Commandment, kung ikaw ay Kristiyano, paano natin apply ang utos tungkol sa pangihili ng Sabat yung ikapitong araw? As is ba? Pupulutin mo yung Exodus 20 verse 8 hanggang 11 at i-apply mo as is na wala man lang, hindi mo lang natin filter out ito from the New Testament perspective. Yun nakita kong pagkakamali natin nun, Brother Toto. Basta nabasa natin sa Old Testament, bawal kainin baboy. Ngayon, bawal kainin mga Kristiyano. Hindi pala ganun. Yun ang danger sa tota Escritura. Yes, Brother Toto. I think yung danger is the abuse of yun nga, Yun. how to use the Bible correctly. Apply. Yes. Kaya mga kaibigan, yan po ang doon sa mga tota Escritura. Yes, walang masama sa maniwala ka sa Old and New Testament. Kaya lang kailangan you recognize that ang progressive revelation,
ay nagtutulong, hindi nagkukontrahan, at ang Old Covenant ay na-fulfill na kay Jesus Christ. Kaya the best approach to read and study the Old Testament is to understand it in the light of the Christ-centered New Covenant. Huwag natin Mhm. papabayaan ang New Testament at basahin lang at interpret ang Old Testament. Dito tayo sa panghuli. Yung Mhm. fourth, Brother Toto, yung tinatawag na prima scriptura. Ang prima scriptura, ito naman, maganda rin kasi they believe in the scriptures. Kaya lang, para sa kanila, scriptures, hindi siya alone. Hindi siya ang authority lang. Kundi sa kanila, sa mga naniniwala sa prima scriptura, they believe that scripture is highest authority. Hindi siya alone but highest authority. Isa lang siya sa mga kinikilalang authority, pero siya ang pinakamataas. No? And number two, tradition, reason, experience as a valid secondary guides. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin niyan, ang prima scriptura, they believe the scripture is highest authority. Pero meron pa silang ibang sources. No? May iba pa silang kinikilalang secondary sources like church tradition, church council, experience. Tinatawag din nila itong guide para sa Christian life. No? At kung minsan yung iba, ginagawa nila itong parang equal in scripture. Kung saan ang scripture ay silent, ginagamit nila itong other sources na siyang mag-feel kung ano yung hindi sinabi ng scripture. Authoritative din. So, kaya ang prima scriptura, take attention to this, mga kapatid. Ganito po ang stand ng Roman Catholics. Roman Catholics, Eastern Orthodox, yung Anglican Church sa England, na nakiklaim sila, hindi naman sila against sa scripture. Kaya pala, ang Roman Catholic, Eastern Orthodox, ay naniniwala na may tradition pa. Diba? Scripture and tradition. Kasi, for them, scripture is primary lang. Meron pa silang ibang sources na they considered as authoritative or equal with the scripture. No? They place these things, the tradition, creeds, at kung ano-ano pa, they place it side by side as other authorities alongside in its practice. Yan ang ibig sabihin. For example, Brother Toto, masasabi rin natin na ang mga kaibigan natin Seventh-day Adventists, they also hold to prima scriptura rather than sola scriptura. Alam mo kung bakit ko nasabi, Brother Toto? Kasi for example, pag tinanong natin ng Adventist kahit sa mga social media, we believe in Bible alone kami mga Adventist. We believe in sola scriptura. Pero pag tinanong natin sila, Brother Toto, okay, kung naniniwala ka na Bible alone, saan mo mababasa sa Bible yung doktrina ng investigative judgment na si Christ ay lumipat sa kabilang most holy place na kwarto ng Heavenly Sanctuary noong October 22, 1844. Ano mong gagawin nila? Since they cannot prove it from the Bible, they immediately quote Ellen White writings. Especially kanyang vision, specifically tungkol sa sanctuary. Na dinitali niya doon sa kanyang libro na Great Controversy. No? So, ano ibig sabihin nito? Primary, doon sa matagal natin naging episode noon about scriptures and Ellen G. White and the Seventh-day Adventists, na-discover natin, yes, they believe in the scripture, kaya lang, they cannot understand, they cannot interpret the scriptures alone without Ellen G. White. Kaya kailang pagtatanggol yung doctrine ng investigative judgment, they have to rely to Ellen G. White's vision than scriptures. Ang scripture na lang, parang after nila mag-decide, maniwala dun sa vision si Ellen White about sanctuary, they have to choose scripture para back up ang sinabi ni Ellen White. They have to pick and select mga scripture text without considering the context para lang i-back up at masabi na scriptural itong kanilang doctrine ng investigative judgment. Yun ang danger doon, Brother Toto.